sa taon na ito. Take time to thank the Lord this morning sapagkat kung wala Panginoon, wala tayo. Nabubuhay tayo sa biyaya niya. Kaya magpasalamat tayo. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Yung mas malakas pa dyan. Salamat sa iyong ginawa. Yes, Lord. Salamat, salamat sa iyong ginawa.
sambahin, paligid man ay matilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man kahit kailan. Yes, Lord. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo Panginoon, nakilang ka naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang mahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, nakilang ka naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang mahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo kahit kailan. Yes, Lord. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin lagi lang. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa'yo, Panginoon. Kahit kailan ka nagkukulang sa amin, ikaw ang aming matibay na sandigan. Hallelujah.
Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di ka mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos katapat. Saan man gagaling ang tulong ko, ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos katapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mga humay, magbaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Minsan pa ako kongregasyon po sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Siya ang matibay na sandigan, ating kanlungan. Sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga pagsubok, sa Kanya lamang tayo mag-ano, sa Kanya lamang tayo makakaasa. Siya ang ating pag-asa, Siya ang ating kalakasan, Siya ang ating karangitan, Siya ang ating buhay. Hallelujah! 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 Oh, purihin ka, Panginoon! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah, mga church! Love your ways!
Praise the Lord. Thank you sa music team. Okay. Happy New Year po sa ating lahat. Happy 2026. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Una sa lahat, maraming salamat sa natapos na 2025. Lord, maraming salamat sapagkat wala po kaming maalala sa nakalipas na 2025 na kami po ay iyong pinabayaan, na kami iyong iniwanan, kami pinagkulang mo ng sapat-sapat na ng Diyos. Maraming salamat at aming pong winelcome ang 2026, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng expectation, punong-puno ng mga bagay na aming pong inaasahan na inilaan mo para sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Lord, maraming salamat sapagkat ito po yung unang Sunday ng 2026. Maraming salamat. Nagtagumpay po kami, Panginoon. Ang kaaway, lahat ng parang gagawin upang hindi kami makadalo sa gawain mo. Pero salamat sa bawat po sa amin. Kami nagtagumpay at ang unang araw ng 2026, ang unang linggo ng 2026, nakarating kami. Ligtas, payapa, malhati, sabay sambang. At alam po namin, meron kang inilaan mensahe para sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin maging mga kapatid po namin na nasa man po sila, pagpalain pa rin po sila, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, at ating magsabi ng Amen, Amen. Ito po palakpak sa Panginoon. Philippians chapter 3, beginning verse 12 hanggang verse 14. Ito po yung sinasabi. Babasahin ko po sa New International Version. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal, makapangyarihan salita na pag-aaralan po natin sa umagang ito. So umagang ito ang ating pong pag-aaralan, unang Sunday ng 2026. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, Press on toward the goal 2026. Press on toward the goal 2026. Magpatuloy tungo sa layunin na inilaan po ng Panginoon sa atin sa 2026. Tapos na po yung 2025, kaya ang ating pong tatahakin 2026. Ano ba yung layunin inigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Sino po nakakakilala kay Glenn Cunningham? Sino po nakakakilala? Walang nakakakilala. Si Glenn Cunningham po is one of the world's top middle distance runner during the 1930s, winning the prestigious Sullivan Award in 1933 as the nation's top amateur athlete. Si Glenn Cunningham po ay ipinanganak noong 1909. Sino yung buhay na noong 1909? 1909 po siya ipinanganak. At nung siya po ay 8 taong pa lamang, nagkaroon po ng malaking sulog sa kanyang eskwelahan kung saan yung pong kanya pong nakatatandang kapatid na lalaki ay namatay. Samantalang siya po ay nasunod din, pero ang masyadong nasunod sa kanya yung pong kanyang mga paa. Sobra po yung sunog sa kanyang mga paa, kaya ang recommendation po ng mga doktor is amputation, putulin yung kanyang dalawang paa. Si Glenn Cunningham po ay siya po ay pamilyang Kristiyano, mga Kristiyano po sila. So ang ano po ng doktor ay putulin yung paa. Pero mismo si Glenn Cunningham, hindi pa pumayag, maging po mga magulang hindi po pumayag na ang kanyang mga paa ay putulin. Sapagkat iba po yung nasa isipan ni Glenn Cunningham. Meron po siya nakikitang
nakikita ang layunin, nakikita na mayroon siyang tatahakin sa inaharap. So hindi po pinutol at ang sabi ng doktor, hindi na sa muling makakalakad pa. So yun po ang sabi ng doktor. Pero kay Glenn Cunningham, iba po yung kanyang nakikita. At kanya pong favorite verse, lagi po niya pinokot, yung favorite verse niya ay Isaiah chapter 43 verse 31. Isaiah 43 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings as eagles. They shall run not weary, and they shall walk and not faint. So yun po yung kanyang favorite verse. Yung nagtitiwala sa Panginoon magpapanibagong lakas. Tatakbo ng tatakbo, lalakad ng lalakad, hindi manghihina. So siya po ay si undergo painful therapy. Kasi ang sabi ng doktor, hindi na sa muling makakalakad pa, pakailan pa man. Pero iba yung nasa isipan po ni Glenn Cunningham. So siya po nag-undergo ng talagang very painful therapy. After hours upon hours of painful therapy, he took his first step 2 years later. Dahil sa matinding therapy, after 2 years, nakahakbang po siya ng unang hakbang. After 2 years ng matinding therapy. Si Glenn Cunningham po ay determinado po siya sa tulong ng Diyos na hindi lang sa basta lalakad. Ang kanya pong layunin makatakbo. Kasi yung puso niya, bata pa lamang po siya, gusto niyang tumakbo, runner ang gusto po niya. So sa pinahakbang ng unang hakbang, after 2 years, so determinado na sa tulong ng Panginoon, hindi lamang sa basta lalakad, kundi tatakbo po siya. At yun po yung ginawa niya. In 1934, he set the world record for a mile run at 4.06 seconds. Yung 1 milya, tinakbo po niya ng 4 na minuto at 6 na segundo. In 1936, Glenn Cunningham finished second in the World's Olympic. His life is a testimony of perseverance in the face of incredible odds. Ang kanyang buhay ay isang patutuo ng tiyaga sa harap ng hindi kapani-paniwalang mga pagsubok. Ang sabi ng doktor, hindi ka na makakalakad. Pero iba po yung nakikita kasi meron po siyang bata pa sa yun po yung goal sa puso niya. Balang araw mag-champion siya, balang araw tatakbo siya sa Olympic at yun po yung nangyari. Hindi po siya napigilan ng kapansanan. Just as Glenn Cunningham had a goal of living out his life Bible verse and pressing toward the goal, talagang yung kanya pong pinagsikapan na yung goal na alam niya inilala ng Panginoon sa kanya ay makakamta niya at yun po ang nangyari. Pressing toward the goal. Ang bilang encouragement po sa atin ni Paul, sabi po ni Paul sa verse 12, not that I have already obtained all of this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of what is which is just took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi, hindi ko pa nakakamtaan yung layunin ko. Pero sabi po na sa verse 13, tayo po ay sa verse 14, tayo po ay kanyang challenge. I press on toward the goal to win the prize which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi ni Paul, hindi ko sinasabing nakamtang ko na yung layunin ko, but I press on toward the goal. Sabi, hindi ko pa nakakamtang yung layunin ibinigay ng Panginoon sa akin, pero I press on the goal. Ako ay nagpapatuloy, nagsusumikasig nang abot yung layunin inila ng Panginoon para sa akin. Yung pong taong 2025, marami po tayong naranasan. Di ba? Maraming mga pagsubok sa buhay, personal, sa trabaho, sa pamilya, maging sa simbahan. Marami po tayong naranasan. Amen. Maaaring iba ay nagkaroon ng problema sa relationship,
nagkaroon ng emotional problem, family problem, maaaring nagkaroon ng sakit karamdaman, at yun po ay talaga mag-ibig. Ibig sabihin, ang year 2025 sa marami po sa atin is a very difficult year. Hindi na sabihin natin maging sa ating bansa, talagang difficult year. At dito po sa ating pong pag-aaralan, bigyan po natin ng pansin yung words of poor testimony na nag-i-encourage po sa atin na bilang tayo po ay runner in God's heavenly race. Tayo po ay runner in God's heavenly race. Tayo po ay bahagi na tayo po ay tumatakbo sa isang takbuhin, pero makalangit na takbuhin. Yung takbuhin ilan po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Runners in the heavenly race. Meron po siyang binigay na tatlong bagay na dapat po natin gawin upang makamit po natin yung goal. Kaya sabi natin, press on toward the goal 2026. Meron po siya tatlong bagay na sinabi sa atin, encourage tayo na ating gawin upang yung goal na inilang ng Panginoon sa atin sa 2026 ay makamtan po natin. Number 1, ang sabi po ng verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. One thing I do, forgetting what is behind. So ang unang bagay na dapat natin gawin para tayo makapagpatuloy patungo doon sa layunin inilaan ng Diyos para sa atin sa 2026, let go of the past. Pakawalan na po natin yung nakaraan. Forgetting one thing I do, forgetting what is behind. Isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahan pa ang mga nangyari sa nakaraan. Yung 2025, tapos na po yan. Napakarami po nating naranasan. From January 1, 2024 hanggang yung buong 2020, marami po tayong naranasan. At ang sinasabi nito, forgetting what is behind. Kalimutan natin yung nakaraan, ibaon sa limot, wag na po nating alalahanin. Kasi yung kung 2025 tapos tayo, hindi na po natin may babalik yung nakaraan. Amen, huwag na po natin dalhin sa 2026. Kasi kapag tayo po, yung kung looking back is distracting. Kapag tayo po palaging lumilingon sa nakaraan, lumilingon sa nakaraan, mati-distract po tayo. Miski po sa totoong takbuhan, kapag tayo po'y tumatakbo at tayo po'y lumingon sa likod, yung momentum natin sa pagtakbo, bumabagal. At hindi natin mamimitin yung bilis ng takbo natin. Di ba kapag tumatakbo ka, runner ka, at sinubukan mo lumingon sa likod, yung takbo mo mabilis, hindi mo mamimintin. Kasi pag likod mo, babagal ang takbo mo eh. Same is with us. Pagbabalikan natin ng babalikan ng 2025, sayang na tayo magpatuloy sa takbuhin, mapaparalyze tayo, mapapahinto po tayo. Naalala ko po noong 1954, after the 1954 British game in Vancouver, meron pong bronze sculpture to commemorate the race between John Dundee, isang Australian, at si Roger Bannister, isang taga-England, during the 1954 British game in Vancouver. Meron pong isang tansong sculpture. Magkatabi po sila, pero hindi ko po maipakita yung ano eh. Yung isa sa sculpture na yun, lumampas lang yung ulo ng isa. Ibig sabihin, yun lang pa sa ulo, yun ang nanalo. This was the race known as the Miracle Mile. Ang tawag po dito, Miracle Mile, because it was the first race in history to feature two runners who both ran the mile under 4 minutes. Kaya nga Miracle Mile. Yung pong yung tinakbo po ng milya, under 4 minutes natapos silang pareho. Kaya Miracle Mile.
John Landy held the world record. Siya po yung may hawak ng record. And he was actually winning this race. Siya po yung nauna si John Landy doon sa takbo. Dalawa lang po sila naglalaban. Nanguna po si John Landy. John Landy held the world record and he was actually winning this race when he made one critical mistake. Nanguna po si John Landy, pero nakagawa ko siya sa very, very critical mistake. Ano po yung mistake? Lumingon po siya sa kalawang balikat upang tingnan yung posisyon. Upang tingnan po yung posisyon ni Bannister, ni Roger Bannister. Nangunguna kasi. Ang ginawa niya, lumingin sa likod para makita yung posisyon, siguro para makita gaano ba kalayo ang laman niya. At nung sa lumungon sa kaliwa, umarangkada si Roger Bannister. Nanalo po si Roger Bannister, ang laman ng kanya 0.8 seconds. Panalo na eh. Panalo na. Pero yung kanyang isang crucial mistake, lumingon po siya sa likod. Yung moment, hindi na na-maintain yung bilis eh. Siyempre, tumatakbo ka, paglingon mo, na medyo mabagal na, nalampasan po siya. Ang lamang 0.8 seconds. Sayang kaya nga, meron yung tansong sculpture. Hanggang ngayon naandun po yan, talaga ang lamang lang naman ng kanyang ulo na kurang na ganyan. Panahon na sana, ang problema lumingon sa likod na tao. No successful runner looks back. Wala pong natagumpay na mananakbo ang lumilingon sa likod. He keeps his eyes focused on the race. Nakapokus po siya sa takbo, wala siyang pakialam. Kung yung nasa likod niya ay malapit na sa kanya, wala siyang pakialam kung malapit na siyang lampasan. Hindi siya po yung nakapokus. Ito sa takbuhin, nakapokus siya sa finish line. Yung po yung successful runner. Amen. Yung mga lumilingon, hindi po magiging matagumpay kasi yung momentum ng takbo niya ay babagal po. No successful runner. Look back. He keeps on his eyes focused on the race, focused on the finish line. Ganun din po tayo bilang mananampalataya. We are runner in God's heavenly race. Yung tinatakbo po natin, hindi takbo sa earthly race. Heavenly race. Ang ating po takbuhin, journey to heaven. Yung po takbuhin natin. Hindi tayo magiging successful sa pagtakbo sa heavenly race noong 2026 kung patuloy po natin babalikan yung nakaraan ng 2025. Kung dadalhin po natin yung bigat ng 2025 sa 2026, ako pagka may hirapan po tayo. Kasi bigatin po yan. Hindi natin madagayan. God wants us to have a single focus in life. Focus on Jesus Christ. Focus on heavenly race. Focus on the finish line. Focus on the prize. Ang prize po natin sa takbuhin, sa heavenly race, hindi po trophy. Hindi po cash money. Ang ating pong koronang tatanggapin, buhay na walang hanggan. Amen. Journey to heaven. At ang journey to heaven, yung pong heavenly race, hindi po yung pabilisan, hindi pagalingan. Hindi po pabilisan ng takbo. Hindi po pagalingan ng takbo. Ito po yung pasiguraduhan ng takbo. Mabilis ka nga pagdating sa kalagitnaan, hihinto na. Hindi ba mabagal basta dire-diretso tayo at nakatingin, nakapokus doon sa takbuhin, nakapokus sa finish line. Amen. Hindi po kompetensya. Hindi ka tulad sa earthly race. Kompetensya po talaga yan. Talagang kabilisan at minsan may dayaan pa nga eh. Di ba? Sa atin po, heavenly race, hindi po wala po kompetisyon. Hindi po tayo nagpapagalingan sa takbuhan. Hindi tayo nagpapasikatan. Kundi ang takbuhin po natin, nakapokus tayo doon sa finish line, makarating sa finish line sa langit. At ang para buhay na walang hanggan sa piling po ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Meron po kasi mga taong nakatali sa nakaraan. Naniniwala po tayo na yung naranasan ng 2025, pagdating ng 2026, hila-hila pa, dala-dala pa, hindi po mahirapan po tayo. Forgetting is no longer caring for the past. Yung paglimot, ibig sabihin, hindi na po natin pinapalagaan yung nakaraan. Pagkaroon natin, hindi na natin pinapalagaan, hindi na po natin iniisip ng iniisip. Hindi po sinasabi sa atin ng Panginoon na burahin natin sa isipan lahat ng naranasan natin sa 2025. Imposible po yan. Hindi kayang burahin sa isipan natin yung lahat ng naranasan natin ng 2025. Kasi lahat ng naranasan natin, lahat ng ginawa natin, lahat ng sinabi natin, naka-impact sa ating sa computer mind natin. Naka-impact yan. Pwede mo nga i-rewind eh. Di ba? Yung buong naranasan ng 2025, pwede mong i-rewind, pwede maalala natin, papaalala ng Panginoon. Amen. So, imposible po. Hindi sinasabi ng Panginoon na burahin natin sa isipan lahat ng naranasan natin. Tagumpayan naman yan. Hindi po ganoon. Sinasabi lang ng Panginoon, huwag na nating dalhin sa 2026 lahat ng naranasan po natin. Yung nakaraan. Huwag po natin hayaan yung nakaraan para tayo pigilan sa pagtakbo natin para tayo makarating sa finish line. Kasi hilahin po tayong pabalik ng ating nakaraan. At ang kaaway, sa totoo lamang po, ang kaaway, gustong-gusto po ng kaaway na ipaalala sa atin lahat ng ating mga failure, lahat ng ating mga mistake, lahat ng ating pagkakamali, lahat ng sablay po natin. Lahat po tayo nagkaroon ng failure sa 2025. Lahat po tayo nagkaroon ng sablay. Lahat po tayo nagkaroon ng pagkukulang. Nagkaroon tayo ng mga disappointment. Na-disappoint natin ang Panginoon. Lahat po tayo. Wala pong perfecto. At ang gusto ng kaaway, ipaalala sa atin yan. Nagkamali ka, hindi ka na pwede. Ipapaalala sa atin, dadalhin sa ating isipan hanggang 2026. Sapagat yung gusto ng kaaway na sa 2026, lagi mong dala-dala yung iyong kabiguan. Lagi natin dala yung pagkakamali natin, yung pagkukulang natin sa Panginoon. Yun ang gusto ng kaaway. Para hindi po tayo makamove forward, para maging stagnant po tayo sa ating buhay Kristiyano at hindi po natin maaabot yung layunin ng Panginoon na itinagak o tinalaga sa atin o niyanda sa atin itong 2026. So, ibig sabihin, ano man yung ating pagkukulang, mga pagkakamali, failures, mistake na nagawa ng 2021, kung ito po'y nahihingi na ng tawad sa Panginoon, hindi na dapat natin alalahanin. Kasi pinatawad na po tayo ng Panginoon. Ang kaaway, accuser yan. Di ba? Pag nagkamali tayo, hindi ka na pwede, nakakahiya ka na. Hindi ka na pwede maglingkod sa Panginoon. Yun po yung gusto ng kaaway. So ano man yung naranasan natin, kabiguan, yun po mga mistakes, pagkakamali, pagkukulang, huwag na po nating alalahanin. Sapagkat yan po pinatawad na ng Panginoon, patuloy po tayo at tingnan natin kung anong gagawin ng Panginoon sa atin ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Proverbs 28 verse 13, who cover his sin will not prosper, but whoever confesses and forsake them will have mercy. Lahat po ng mga pagkukulang natin, mistake na hingi na natin ang tawad. Sabi ng 1 John 1, if we confess our sin, He is faithful and just, forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Iwanan na po natin lahat ng mistake, lahat ng failures, disappointment, yung mga pagkukulang natin sa Panginoon, yung mga sablay na ginawa po natin, ito po yung nahihingi na natin ang tawad sa Panginoon. Past burdens, sickness, problems, ito po yung totoo. Di ba yung mga naranasan natin, yung mga burdens, yung mga struggle, masakit po yan, totoo yan. Pero, focusing on them can paralyze us. Kapag ipinokus po natin, yung mga naranasan natin, makikirot na karanasan, masasakit na karanasan, noong 2020, mapaparalyze po tayo. Hindi tayo makakaalaga. Sabi na tayo po yung mag-move forward. Sabi na tayo po yung mag-press on toward the goal. Hindi po tayo makakapag-press on, hindi tayo makakapagpapatuloy. Kasi aawatin po tayo eh. Pipigilan tayo. Makapang man tayo ay hirap-hirap tayo pa sapagkat dala-dala natin yung ating naranasan ng 2026.
Marami pong nawala. Kung may mga bagay na nawala sa atin noong 2025, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng girlfriend, nawalan ka ng boyfriend, bumagsak ang iyong kalusugan, bumagsak ang financial mo, nakaka-discourage po talaga. Diba? Nakaka-discourage po yan. Kung dadalhin po natin yan sa 2026, nakaka-discourage, nawalan ka ng trabaho, huwag na po natin dali. Ang gawin po natin yung ginawa ni David. Sabi po sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, ito po yung ginawa ni David, kung siya po ay nagkaroon po siya ng great loss, nawala yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, nabihag ng kaaway. 1 Samuel chapter 30 verse 6, and David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because of the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Yung konteksto po nito, nung sila po'y bumalik, pagdatingin nila sa Siklag, yung lugar na tinitigil na wala po yung kanilang pamilya. Sunog ang kanilang lugar, wala yung kanilang mga asawa at anak, bilihan. Walang pinatay kayo bilihan. So sabi po dito, David was distressed, but David encouraged himself in the Lord his God. Sabi po sa NIV, but David found, 1 Samuel chapter 30 verse 6, but David found strength in the Lord his God. Sa New King James Version, but David strengthened himself in the Lord his God. Sa Amplified Version, but David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Yung mga bagay na nawala sa atin, nakaka-discourage, pero humanap po tayo ng kalakasan sa Panginoon. Iwanan na po natin yung nakaraan, tingnan po natin yung gagawin ng Panginoon sa atin. Even past successes, maging mga nakaraang tagumpay, nakaraang achievement, nakaraang accomplishment po natin, huwag na po natin bit-bitin sa 2026. Amen. Kasi kapag binit-bit po natin yung tagumpay sa 2026, baka doon na lang tayo manangan sa tagumpay na yun at hindi na tayo magtagumpay pa kasi hawak-hawak natin. Magkakaroon po tayo ng yung pride, di ba? Pag dala-dala natin, binit-bit pa natin yung tagumpay natin, na-promote ka noong 2025, nataasa ka ng sweldo noong 2025, marami kang achievement, huwag na natin gawin. Kasi pag dinala natin sa 20, magkakaroon ka ng pride. Sabi ng Bible, pride comes before destruction. Iwanan na po natin at tingnan natin yung panibagong tagumpay na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pride will harm our character. First of all, it robs the glory from God. Pag dala-dala po natin yung tagumpay natin, yung ma-achieve natin sa 2026, naagaw natin po yung glory ng Panginoon. At yung po yung pipigil sa atin, para magkaroon tayo ng panibagong tagumpay. Kasi pangahawakan na natin yung tagumpay natin ng 2025. Pangahawakan na natin mga achievement natin ng 2025. Pangahawakan natin mga bagay na narating natin ng 2025. Dala-dala natin, baka hindi na tayo makaranas ng tagumpay. Iwanan po natin at tingnan natin yung panibagong tagumpay na gagawin po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Genesis 4:6, New King Version, but He gives grace, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Proverbs 11:2, when pride comes, then can disgrace. Pag meron pong pride, ang kasunod po niya ang kahiyan. Let go our past success. Iwanan po natin lahat ng naranasan po natin. Tagumpay, kabiguan, sakit karamdaman, anumang problema, anumang mga naranasan natin sa 2025. Kalimutan na po natin, huwag natin dalhin sa 2026. Let go our past. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po tayo mamuhay sa nakaraan. Amen. Yung kabiguan mo noong 2025, huwag mo nang dalhin sa 2026. Yung tagumpay mo noong 2025, huwag na natin dalhin sa 20. Iwanan natin lahat. At tingnan po natin mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa atin. So, yun po yung number 1. Let go of our past. Number 2,
verse 13, letter B. Brothers and sisters, I do not consider myself to take hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So New King James Version na nakalagay po is reaching forth those things which are ahead. So number 2, na pinapagawa po sa atin ni Paul, para po tayo po ay makapagpatuloy doon sa hangganan o doon sa goal na inigay sa atin 2016, stretch out to the future. Maghandaan o batiin yung hinaharap. Maghanda para sa hinaharap. Amen. Ang sabi ko sa Tagalog, dito po sa letter B, sabi po ng forgetting what is behind, straining toward what is ahead. Sinisip ko marating ang layunin nais kong makamtan. Sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Yung salita kong reaching forth sa King James Version, the word reaching forth means to stretch out toward something. Sinisikap na marating ang isang bagay. Stretch out to the future. Paghandaan yung hinaharap. Ano po ba ang sinisikap natin marating itong 2026? Ano po ba yung layunin na inilagay ng Panginoon sa atin na gusto natin makamtan? Itong 2026, tapos na po yung 2025. Ano yung gusto nating abutin? Ang sabi po ni Paul sa Tagalog, sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Ano po ba yung layunin na gusto nating makamtan itong 2026? Amen. Ano yung layunin na gusto nating makamit? Ano yung layunin na gusto nating matupad natin sa biyaya ng Panginoon itong 2026? Bilang mga mananampalataya ay huwag po tayong makontento sa ating spiritual life, yung basic Christian life. Yung 2025, kung ang Christian life mo ay ganito, parang yung pagkainan mo ay dire-diretso lang, isang bababa pero hindi tumataas. Tigilan na po natin. Itong 2026, baguhin na po natin ang ating Christian life. Make it a passion to grow spiritually. Ang buhay Kristiyano, yan po ay patuloy na pag-aaral, patuloy na paglago. Kung tayo po naging stagnant sa 2025, para bang dire-diretso lang pag gawa ka ng tawag doon? Basta kung 2025, dire-diretso lang ang Christian life mo, hindi umaangat, sana naman bumababa. Ito po ang 2026. Magkaroon po tayo ng passion to grow spiritually. Lumago po tayo. Sabi po ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, to Him be both the glory now and forevermore. Sikapin po natin na marating yung layunin na nais nating makamtan sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin bilang mga mananampalataya, hanapin natin yung layunin na inila ng Panginoon para sa atin. Lahat po tayo meron layunin ng Panginoon. Meron po tayong sariling goal. Pero ang Diyos meron goal para sa atin. Amen po ba? Ulitin po natin, yung po the word, reaching forth those things which are ahead, sinisikap na marating ang layunin na nais kong marating. Si Glenn Cunningham reached out to the future. He claimed God's words at nag-set po siya ng goal sa kanyang sarili. Hindi po sa pinigil ng kapansanan. Ang sabi ng doktor, kailanman hindi ka na makakalakad pero hindi po yun nakikita niya sapagkat na ipinakita ang Panginoon layunin sa kanya. He stretched out for the future. At noong 1936, he finished second in the World Olympic. Amen. Yun po yung maging goal natin. Gumugo yung ating Christian life. Si Apostol Pablo na po.
Isa po ito sa talagang matindi yung naranasan. Ilang libro po ang sinulat, kaya po nakarating yung Ebanghelyo sa atin dahil po sa kanyang Paul Missionary Journey sa Book of Acts nakarating sa atin. Pero sabi po ni Paul, Philippians 3:8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit na lalong halaga ang pagkilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay ko'y walang kabuluhan, makatang ko lamang si Kristo. Sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Napakarami ng ginawa ni Paul. Napakarami ng simbahang itinayo, pero ang kanyang layunin lumago pa rin. Ang kanyang layunin mas makilala si Kristo ng lubusan. Samantalang pag pinag-aralan natin ang buhay, napakarami niya ng ginawa, napakaraming simbahang itinayo. Yung Paul Missionary Journey, sa Book of Acts, First Missionary Journey, Second, Third, nakarating sa atin. Pero ang kanyang layunin, lumago pa rin. Ang kanyang layunin, makilala pa ng lubusan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang pagkilala po sa Panginoon, hindi po nahihinto. Patuloy na makilala natin ang lubusan ng Panginoon para maabot po natin. Para po malaman natin yung layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Itong 2026. God wants us to reach out toward the goal He sets for us. Ang gusto po ng Panginoon, maabot po natin patungo doon sa layunin na inilaan ng Diyos para sa atin. Amen. Ang Lord po ay merong goals sa simbahan as a corporate. Bilang church, pero bilang individual na church, individual na mananampalataya, meron din po siyang goal na ilaan para sa atin. Amen. Tanungin po natin sa Panginoon kung ano yung layunin ni Lord sa akin. Lord, ano yung layunin sa akin itong 2026? Tapos na yung 2025, ano po yung layunin mo, Panginoon, sa akin? Tanong natin sa Panginoon. At kung meron tayong sariling layunin, pag sinabi ng Panginoon layunin niya sa atin, i-align po natin. I-connect na natin yung layunin natin sa layunin ng Panginoon at ang matutupad yung layunin ni Lord sa ating buwan. Maaari itong 2026, isa sa ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung ating reading of the Bible. Yung pong systematic reading of the Bible. Maaari isa sa goal yan. Ilang taon na po ba tayong mananampalataya? Nabasa na po ba natin ang Bible from Genesis to Revelation? Ilang beses na po natin nababasa sa Bible ng paulit-ulit. Kasi nung tatandaan ko po noon, saan tayo may kawa matagal na siyang Kristiyano, pastor na siya Nung tinanong siya, kasi ang tanong, maging honest maging tapat ka sa sagot. Yung mga pastor, tinanong niyo isang pastor, tinawag. Ilang beses mo lang nabasa ang Bible from Genesis to Revelation. Alam mo, nasumunod siya, marami siya pinanako. Kasi matagal na siyang pastor. Ang sagot niya, hindi ko pa po natatapos from Genesis to Revelation. Ibig sabihin, nagbabasa siya ng Bible, kung ano yung mabasa niya. Kung ano yung, kasi minsan tayo nagbabasa ng Bible pag nagdi-devotion tayo, di ba? Siyempre, pag nag-devotion kami, babasahin ang Bible at doon itatanong sa aming mensahe. Pero hindi po yun ang Bible reading. Hindi natin matatapos ang Bible from Genesis to Revelation kung na tayo nagbabasa lang ng Bible sa devotion. Kailangan meron kang sineset na talagang oras, na talagang systematic, book by book, Genesis. Babasahin yung Genesis kung saan natapos, tatandaan mo, pag magbabasa ka ulit, tatapusin. Para matapos mo from Genesis to Revelation. At pag natapos mo, hindi po doon nagtatapos. Kaya minsan meron mananampalataya, pag sinabi mo, buksan natin ang Bible sa Book of Daniel, para makita yung Daniel, titingin saan? Saan natin Table of Content. Kaya minsan pag tinanong mo yung kwentong ganito sa Bible, hindi niya alam. Hindi niya nabasa. Amen. Maaari po isasagot ng Panginoon sa napakatagal natin na mananampalataya.
Baka isa sa goal nilalagay ng Panginoon, tapusin mo ang Bible from Genesis to Revelation. Magkaroon ka ng systematic reading para matapos po natin ang Bible from Genesis to Revelation. Maaaring isa sa goal ng Panginoon sa atin, dahil matagal tayong Kristiyano, ay makapagbukas naman tayo ng cell group. Makapagbukas naman tayo ng Bible study. Baka nauna. Sa tagal natin mananampalataya, baka nauna. Yung pala yung goal ng Panginoon sa atin na makapagbukas ng cell group. Kung kabataan ka, makapagbukas ng cell group sa mga kabataan. Kababaihan, kalalakihan. Amen. Baka yun na. At isa pa maaari, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng consistent church attendance. Nang motto natin, Sunday is for the Lord. Hindi atin ngayon, sa susunod na linggo, hindi. Salitan. Amen. Baka ito na yung panahon na sinasabi ni Lord sa atin. Anak, maging consistent ka sa church attendance. Maaaring na isang goal ng Panginoon sa atin ay makonquer natin yung mga simple habit na ginagawa natin in 2025. Mga simple habit, may mga habit tayo minsan na simple. Baka sa 2026, sinasabihin tayo ng i-conquer mo na yan sa tulong ko. Talunin mo na yung mga simple habit na yan. Na kapag ginagawa natin, Lord, patawad. Repeat, 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 repeat. Baka yung 2020 sinasabi ng Panginoon, i-conquer mo na yung simple habit sa tulong ko, sa tulong ng Panginoon. Amen. Maari naman isa sa goal ng Panginoon ay maabot natin yung mga mahal natin sa buhay. Ito ay biblical goal. Maabot natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na pag nagkaroon ng pagkakataon, ibinabahagi. Amen. Yung mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Baka ito yung pagkakataon na dahil natin yung ebanghelyo sa kanila. Hindi natin hihintayin na sila yung pupunta sa atin. Tayo yung pupunta. Yung ebanghelyo ang dadalhin natin sa bahay nila. Sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, you and your household. Pangako po ng Panginoon yan eh. Manampalataya ka, maliligtas ka, ikaw at ang mundo sa bayan. Amen. So naalala ko si Pastor Peter. Yung tatay niya ay nakatalarin yung totoo niya. Yung tatay niya ay hindi pa Christian, pero Christian siya. Binabahagi niya yung tatay niya. Yung hindi siya pinapakinggan. So ang kanyang design, kasi sabi mo Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ, you service Him. Talaga mismo ng bahagi niya sa tatay niya, negosyante yung tatay niya eh. Hindi pa sila Christian, negosyante na sila. Mayaman talaga po. Si Peter, ano pangalan nun? Si Peter Tanchi. Mayaman milyonaryo talaga. So dahil negosyante yung tatay, milyonaryo, binabalo na siya, nag-pray siya. So Lord, yung desire kong ma-save yung tatay ko, Panginoon, nakita mo naman, talagang nagsisirit talaga eh. Magpadala ka, Panginoon, ng tao. Nahihipo sa puso ng tatay ko pag kinausap siya. Kasi na namin, dumating sa kaibigan, taga-ibang bansa eh. Businessman, mayaman din. Tapos kinausap niya, baka pwedeng, kasi pareho naman kayo ng tatay ko, negosyante. Baka pwedeng ikaw ang mag-share ng ebanghelyo sa tatay ko. So siyempre, magkatulad pa rin negosyante eh. Nagkaroon muna ng pangalagayan ng loob. Pagkatapos itong ibinahagi, yung ebanghelyo yung tatay niya tumanggap sa Panginoon. Amen. Gumamit ng ibang tao. So kung tayo kasama natin, ako nga nung miskin kay kuya eh. Nung nabubuhat nagkaroon ng problema sa kuya, na nagsosolo sa bahay, yung ano siya sa trabaho, dapat magre-retire sa pero bigla siyang tinanggal sa trabaho. So doon sa bahay talagang sinabi presyo nun, umalis. Kasi talagang di pinuntan ko sa amin. Sinesyaran ko sa amin. Umiiyak eh. Umiiyak sa akin. Sabi niya hindi niya kalain kasi isang buwan na lang binibilang, retire na siya eh. Dapat meron siyang pension.
Pero ganun nga, ang nangyari. So umiyak sa sinilang ko ng salita ng Diyos. Ang sabi sa akin, huwag na muna yan. Huwag na muna yan. Sabi niya, huwag na muna yan. Kumaga sa ginagawa niya. Pero dahil po dun sa desire natin, na sila at saka yun po ang pangako ng Panginoon eh. Yung isa po ay bedridden na. Hindi na nga nakapagsasalita eh. Nakaganyan na lang eh. Sabi sa akin, Ate Presi, sabi sa akin, puntang mo na yung kuya mo. Pinunta ko si kuya. Sabi ko kay kuya, hinawakan ko kami ni kuya eh. Kung naririnig mo yung sinasabi ko, pisilin mo yung kamay ko. Pinisil niya yung kamay ko. Ibig sabihin, narinig niya ako. Sabi ko sa kanya, babahagian kita ng salita ng Diyos. Gusto mo ba? Kung gusto mo, pisilin mo ang kamay ko. Pinisil niya. Habang nagsisira ko, hawak ko yung kamay niya. Sinira yung pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos, ang halaga ng Panginoon. Pagkatapos ay sabi ko, gusto mo tanggapin, Panginoon. Yung ginanon niya eh. So, sabi ko sa kanya, sumunod ka sa aking panalangin sa isipan mo. Kaya mo ba? Kung kaya mo, pisilin mo yung kamay ko, pinisil niya. So, ako'y yung prayer of repentance and acceptance, bakit ako tumululuhan ni Kuya? Naniniwala ako. Naniniwala ako bago namatay si Kuya, talagang tinanggap niya ang Panginoon. So, yun po yung pagkakataon. Huwag natin hayaan na talagang yung bang nasa balik na ng karamdaman, hindi na makapagsalita, yung babang hindi na makarinig. Maaaring ito po yung pagkakataon na tinatawag tayo ng Panginoon. Napuntahan na natin mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maaaring ikaw bilang mahal bilang estudyante, ang goal mo ay makatapos ng pag-aaral. Amen. Ma-promote sa trabaho. May kanya-kanya tayong sariling goal, pero yung goal natin, ano yung pong goal natin? Kung ikaw estudyante, gusto mo makatapos ng pag-aaral, pagkatapos makapaghanap ng trabaho, makatulong sa pamilya, makatulong sa ministry. Ibig sabihin, bawat ano man yung goal natin, ano man yung goal natin sa ating personal goal, iaalin natin so lagi nakakonekta doon sa ministry. Huwag kakalimutan yung ministry. Huwag kakalimutan yung Panginoon. Amen. Amen po ba? Kasi isa may ganun eh. Na nakatrabaho, nakapag-aral, nakalimutan na yung suporta sa ministry. Dapat hindi nawawala. Ano yung goal natin, personal goal? Laging i-align po natin sa goal ng Panginoon. Nakakonekta sa gawain ng Panginoon. Na hindi ibig sabihin, dahil ikaw ay nakapagtapos ka ng pag-aral, yung ministry mo, ibig sabihin, nakapagtapos ka ng pag-aral, biyaya ng Panginoon eh. Si Lord ang may dahilan eh. Na dapat kasama sa layunin mo, yung paglilingkod sa Panginoon, hindi mawawala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At lahat po tayo may kanya-kanyang goal. I-align po natin yung goal natin sa goal ng Panginoon. Maging sa church, may goal po tayo yung simbahan. Yung simbahan, halos mag-isang taon na, pero wala pa. Pero layunin pa rin po natin yan, naniniwala tayo. Na mayroong itinakdang araw ang Panginoon para itong simbahan masimulan. Hindi po nawawala yung goal natin. Amen? Yung pong nangyayari, itay ng itay, hindi naman nasimulan, hindi po dapat nawawala. Yung desire natin, yung goal natin, ito pong simbahan, ito ay matatayo sa biyaya po ng Panginoon. At ang goal ng bawat mananampalataya, tulong-tulong po tayo sa pananalangin na umaasa sa biyaya ng Panginoon na matatayo po ang simbahan ito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung goal po natin na maging tunay na disciple ng ating Panginoon. Yan, meron po tayong discipleship training. Si Ellen po ay merong sakit. Nilalagnat po siya. So yung pagtuturo po natin mamaya, pagsasamahin na po natin. Isang turuan. Anong oras ba kayong ano? Kung pwede yung mga lalaki din, kung maaaring bumalik ng 3:30. Kasi hindi ko makakagturo sa Ellen. Gusto niya eh.
Gusto niya, sabi ko, Sabay-sabay na po daw. ano oras? After the service po, magsasabay-sabay na po. O sige, after the service. Para hindi na po babalik. Okay po. May pagkain naman po. Okay, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang uno po, let go our past. Number 2, stretch out to the future. Panghuli po, sa verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Number 3, nagagawin po natin para maabot po natin. Makapagpatuloy po tayo patungo dun sa layunin talaga ng verse 2016 at 2026. Keep running toward the goal. Magpatuloy po tayo sa pagtakbo patungo dun sa layunin. Na inilagay ng Panginoon, tulad sinabi natin kanina, isasagol natin, maitayo yung simbahan. Ibig sabihin, ipagpapatuloy natin yung goal na yun, na alam natin, tutuparin po ng ating Panginoon. Amen. Sabi po ng verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Focus our eyes on the goal. God has called us heavenward in Christ Jesus, heavenly calling. Amen. Heavenly calling po. Huwag tayo mabuhay. Don't live our lives for earthly things. We have a higher calling. Mas mataas po yung calling natin kaysa sa presidente. Amen. Iba po yung pinapagawa sa atin po yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto ng gobyerno. Heavenly calling. Amen. We need to be satisfied in Jesus Christ that we have a holy discontent about our progress in Christ. Dapat po tayo makontento kay Kristo, pero dapat hindi po tayo makontento sa ating progress. At tulad sinabi natin, keep our eyes on the goal. Focus on the finish line. Keep our eyes on the prize. We don't slow down. We speed up sapagkat nalalapit na po yung pagbabalik ng Panginoon. Magpatuloy sa takbuhin. Huwag tayong never quit. No retreat. No surrender. Amen. Habang tayo pinakatingin, we press on toward the goal. Nakatingin ka dun sa goal. Nakatingin ka dun sa prize. Heavenly prize. Nakatingin ka sa finish line. Miski anong hadang lagi ng away, hindi po tayo hinto. Sapagkat dun po tayo nag-focus. Sabi ng Bible, focus on Christ, the author and finisher of our faith. Get rid of all distraction. Forget what is behind. Let go of the past. Press on toward the goal to win the prize. Not earthly prize, but heavenly prize, God prize. In ancient races, winner received garland crown of leaves and flowers. Yung mga unang panahon, pag nanalo ka sa takbuhan, garland of crown of leaves and flowers. Pero si Paul, ang hinahangat po ni Paul, hindi earthly prize. His longing is for heavenly reward for Christian character and service. We are not competing with others. Hindi po tayo nakikipagpaligsahan sa ating kapwa mananampalataya. Hindi tayo nakikipagpaligsahan sa iba't ibang simbahan. Sapagkat ang takbuhin po natin ay para po sa kaluwalhatian po ng Panginoon. Receiving a crown from the Lord and hearing His well done, good and faithful servant was for passion. Yun po yung passion ni Paul. Yung marinig po niya, well done, good and faithful servant. Yun po yung goal natin. Yun po yung nakatingin tayo sa finish line, nakatingin tayo sa prize. Yan sabi po ni Paul, I press on toward the goal to win the prize which God has called me heavenward in Christ. Yung pong gantimpalang ahantong sa langit. Sino ba yung gusto pumunta sa langit? Praise the Lord. Sino yung hindi tumaas kung yung gusto pumunta? Sa mall. Praise the Lord. Amen. Can we imagine standing before the Lord and hearing Him say, welcome to heaven. I prepare a place for you. I reward for you to earn the incorruptible crown, the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of life, the crown of glory. Yun ang gusto po nating marinig.
pagdating ng panahon sa yung sasabihin ng Panginoon. Our goal was to receive God's prize. The prize is not an earthly reward, but of high calling, the calling that comes from God above. All of us as Christians have calling from the Lord to live for God's glory. Amen. God assure us that He will reward all who live for His glory. Sabi ng 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the word of the Lord, knowing that the labor in the Lord is not in vain. Yung mga ginagawa po natin sa Panginoon ay hindi po mawawala ng kabuluhan. 1 Corinthians 3:14, if anyone works which he has built on it endures, he will receive a crown. Tapos na po ang 2025. May challenge po ang Panginoon sa atin sa 2026. Press on toward the goal. Magpatuloy po doon sa tungo doon sa layunin na itinalaga po ng Panginoon sa ating 2026. Let go of the past. Pakawala na po natin yung nakaraan. Stop allowing our failure, burdens, emotions, sickness, losses, successes of 2025 to hinder our Christian progress. Ito pong 2020, wag nating hayaan. Yung mga naranasan nating kabiguan, nung nakaraan ay mapagilan yung ating progreso sa ating spiritual life. Ito yung panahon na tayo po ay lumago sa Panginoon, stretch out to the future with God's help. Set some spiritual goals, fruitfulness, effective soul winner, maging effective soul winner po tayo. Kung noong 2025, wala po tayong nadala sa Panginoon, isa sa goal ni Lord sa atin, makapagdala tayo. Sabi ng Bible, you have not chosen me, but I have chosen to go and bear fruit. Humayo ka para tayong mamunga. Kung noong 2025, wala tayong nadala sa Panginoon, to 2026, isa sa layunin natin, magdala tayo ng kaluluwa. Share the gospel. Magkaroon po tayo ng prayer po natin yung more passions for souls, more passion to evangelize, more passion to share the word of God. Run to win God's prize. Run to win the race. Tumakbo para mapagtagumpay natin yung gantimpala. Kasi po meron akong naririnig. Halimbawa, NK Run. Ninarinig ko, tumatakbo siya, pero ang kanyang layon hindi niya makuha, ang layon niya hindi para makuha. But ang layon niya makatakbo, makataliting sa finish line. Wala siyang layunin na sa imanguna at makuha niya yung first run. Hindi niya layunin yun, narinig ko yun. Sabi ko, ako tumatakbo, basta pasok ko kasi tumakbo eh. Wala sa isipan ko na ako yung nanalo. Basta ako tumatakbo, basta ako ang kanyang goal, makarating sa finish line. Sa ating pong pagtakbo sa heaven race, hindi po ito kompetisyon. Hindi ito pagalingan. Nakapokus po tayo doon sa finish line. Ating pong goal ay makarating sa finish line ng malakas. Finish strong. Amen po ba? Yung ating pong pagkukulang ng 2025 kalimutan natin at sa biyaya ng Panginoon, punuin po natin yung pagkukulang natin at kung ano mo po yung goal sa ating tutong 2026, gawin po natin ang bukaan sa ating po mga puso. Tayo po yung mga manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Isasalamatan ka namin, Lord. Marami pong salamat. Maraming salamat sa mga salita mo na pag-aralan namin, Panginoon. Tapos na po ang 2025, 2026 na, Lord God. At yung goal na isinet mo sa amin ng 2025, hindi namin nagampanan, Panginoon. At sa 2026, we will press on toward the goal. Kami po magpapatuloy, magsusumikap na makamtan po namin yung layo na itinalaga mo sa amin, personal, sa church, maging sa ministry, Panginoon. At dahil po namin sa biyaya mo, magawa po namin yung dapat namin gawin. Yung aming mong pagkukulang, Panginoon, 2020 po na namin itong 2026. Kung kami po ay hindi napagdala ng kalawa ng 2025, itong 2026 sa biyaya mo, Panginoon. Magdadala kami ng kaluluwa sa paanan mo, dakilang Diyos. Maraming salamat. Pagparaming bawat sa po na naandito, nakinig ng mensahe mo. Maging mga kapatid po namin na wala po dito, Panginoon, nasa po sila pagpalain mo, dakilang Diyos. Maraming salamat. Pinupuli ka namin. Lord, maraming may sakit karamdaman.
Sinabi mo sa mga stat na you are the Lord of healing thee. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling lahat na may sakit karamdaman. We declare healing, your healing touch, your healing miracle na dumali sa kanilang mula ulo matanampakan. I declare release, beginning healing in Jesus' name. Maging si Ellen, I declare complete healing sa pangalan ni Jesus. Pero yung ka masakit karamdaman, lagnat, ubo sa pangalan ni Jesus, I command you right now, be gone in Jesus' name. I declare healing, good health, long life in Jesus' name. Maraming salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.